Ika-10 araw na ng ating papait, kaya ating abonohan muli. So ayan, 10 kilo ang ating gagamitin sa pang-abono. Bago ma-harvest ang papait, 3 beses itong maaabonohan. So ayan, sakto na sa 10 kilo. At tara na naman, sumabak sa mas matinding pampalaki ng muscle at panglawit dila. Maglalakad lang naman ako na 1 milyong milya bago ako makakarating sa aking paroroonan. So ayan, nakarating na yung 2 aswang sa kanilang destinasyon. Ang bilis nilang nakalipad. So ayan, ang tumbler na yan ang gagamitin para paglagyan ng tutunawin na abono. Kailangan punuin ang tumbler ng tubig. Kailangan mo ding halu-haluin para lahat ng abono ay sabay-sabay silang matunaw. Ito ang way kung paano kami mag-abono. 5 takal ng tabo na nakikita nyo na ginagamit namin, ayan na kulay red. At 5 takal din ng tubig, magkahalo para hindi masyadong matapang. Nasisipsipin ng tanim dahil kapag sobra-sobra, may tendency na masunog ang dahon ng papait. So ayan, puno na ang sprinkle. Kapag mag-aabono ng tinunaw, dapat walang malalampasan. Kahit 1 dahon, ay aswang ka naman, sobra. Para lahat ng tanim, makonsume ang abono. Sa 3 beses na pag-aabono, ang una ay yung sinaboy. Ang pangalawa naman ay itong ginagawa namin na ibababad ang abono sa tubig. Same process ang pangalawa at ang pangatlo na pag-aabono. Nasa 18 days na ang pangatlo na tinatawag ng finish. At kapag naka-finish na, umpisahan mo nang magbilang ng 7 days at pwede nang mag-harvest. So ayan, paulit-ulit lang hanggang sa matapos ang flat na aabonohan. In fairness, di ba, hindi pang buwis matres ang pagbuhat ng sprinkle na napakabigat. So ayan, pangalawang lagay na ng tubig sa tumbler. Hanggat may bula-bula at hindi pa clear ang kulay ng tinunaw na abono, ay mabisa pa rin siyang gamitin. Kapag naging clear na yan, ay wala nang bisa. Sige aswang, haluin mong mabuti, halukayin mo. Yan yung flat na aming inaabonohan. 5 hakbang pahalang at 20 hakbang pahaba. Kaya buwis matres at tibay ng likod, bewang, legs, balikat, braso ang kailangan para matapos. Huwag nang magreklamo. Ay, ginusto mo yan eh. Pagkatapos mag-abono, kailangan din banlawan ng tubig ang tanim para hindi mamuti ang dahon ng papait at hindi masunog kapag mainit ang panahon. Kapag hindi na banlawan ay may tendency na masasayang ang pinagpaguran mo. So ayan, matatapos na rin at magbibilang na lang kami ng ilang araw at makakapag-harvest ng 2 aswang. Pasensya na kung trying hard lang ang peg ng inyong lolang aswang. Thank you for watching!